Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Na kung saan ay ano nga siya, talagang pinag-aaralan pong makasuhan. At eto nga po yung maganda, 'di ba? Umingay yung pangalan ni Culaong nitong mga late fourth quarter ng 2025. Umingay pangalan ni Culaong hanggang ngayong 2026. Talagang ano nagkakalat talaga si Culaong eh. Yan ang maganda kay Culaong. Hindi po yan titigil. Kung yabangan lang, yabangan pa din ang yabangan ng gagawin niyan. 'Di ba? Si Makagago may pagyayabang. Si Culaong walang ipagyayabang. Kaya po ang mangyayari kay Culaong puro palpak, puro kapahamakan lang niya ang mangyayari. Kaya nga po itong katulad nito, itong issue na ito ng pagsusuot ng uniforme ni Culaong ng isang general, talagang dumami po ang naka-pick up dito sa issue na ito dahil matagal na pong pinagbabawal itong pagsusuot ng uniforme ng mga PNP. Kung mapapansin ninyo sa Batang Quiapo, kay Tanggol, iba na po ang uniforme ng mga PNP doon o ng mga kapulisan doon. Sa iba pa mga teleserye, iba-iba po talaga ang kanilang mga uniforme. Kasi nga po, pinagbawal na po yan ng PNP na kahit sa mga teleserye, mga movie, iba-iba dapat ang kanilang ipasuot na uniforme na costume sa mga pelikula kasi nga po nagkakaroon ng insidente na yung mga damit ng pulis ay sinusuot po ng mga sibilyan o ng mga gumagawa ng krimen para maibintang sa PNP ang krimen na kanilang ginawa. Kaya po yan ay talagang pinagbawal po ng PNP. Ngayon, si Culaong, dahil nga sa kanyang kayabangan, kanyang pagyayabang, gusto niyang, siguro gusto niya lang, si Culaong kasi mahina bumbunan nito. Yung mga simpleng bagay nga lang talaga pinagyayabang nito. Katulad nun, out of nowhere, bigla niya lang pinakita yung picture niya na nakasuot siya ng uniforme ng general. Bigla na lang 'di bang sumabog, pumutok itong issue na ito. Bigla talagang boom, ang dami na talagang naka-pick up, na balita, talagang nakarating hanggang Napolcom, napakabilis ng aksyon. Kasi nga si Culaong talaga hindi po yan papayag na matalo. Hilahod na yan eh. Sa totoo lang, wala naman na may pagmamalaki si Culaong sa atin. Hilahod na hilahod na hilahod na talaga si Culaong. Pero patuloy pa rin po niya itong gagawin as achievement. Baka nga tuwan-tuwa pa yan at isipin pa niya na siya po ay sikat na sikat ngayon. Po ng Police Regional Office 2 kasi po nila ang Regional Director na si Sir Tony. Ang hina ng boses. Teka. Ang hina ng boses. Eto na lang. Dito lang tayo. Controversial vlogger na best friend ni Lakay Deo Macalma, Norm, BFF, sa ayan. BFF. Ayan. Best friend forever. That do you Mula part. mula labas hanggang oblo. Oh. Ayan. Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, na nagsuot ng police uniform kakasuhan ng kriminal. I-detalye mo ang balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Pinag-aaralan Lakay at Mistea ng Philippine National Police ang tuluyang kasuhan ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Nakaraang kumalat ang larawan niyang nakasuot ng uniforme ng pulis. Ayon kay Police Brigadier General Roberto Blanlo, nagpagsalita ng PNP, paglaban ito sa usurpation of authority at illegal use of uniforms or insignia sa ilalim ng revised penal code. Maaaring man humantong sa pagkakabilando ang naturang atraso sa kalig mapatunayan. Ano kamo? Maaring humantong sa
Pagkakulong. At bilang ulit lakay. Kalalabas lang sa oblo yan. Ibabalik na naman sa oblo, ha? Di na Sa bagay, namimiss na raw siya ng mga taga Manila City Jail. Ayan. Mukhang pabalik lakay ng Metro Manila. Nakita ko kanina sa kanyang Facebook Live. Mm. Unang lumutang ang nasabing picture ni Mang Usi nang i-post ito ng isa pang vlogger na kanyang kaaway sa social media. Kinwestiyon ng kabangayan ni Mang Usin kung bakit pinahiram siya ng uniforme ng Regional Director ng Cagayan Valley. Hala? Si Police Brigadier General Antonio Maranag Jr. Hala? Ako manay malapit niyang kakilala. Hala? Pero itinanggihan ni Mang Usin at sinabing kaya niyang hamunin ng suntukan si Maranag bilang patunay na hindi sila nito magkaayos sa magkaibigan. Ang tanongin naman sa Kamkrame, tumanggi na si Tuanyo na patulan pang panghudyok ni Mang Usin at iginit na para natili man ng profesional si Maralag. Gayon din, totoo man o hindi hiram ang uniforme ng PNP. Narindigan si Tuanyo na ang issue rito at ang may pananagutan ay kung sinong nagsuot na walang paitulot na batas. Pakinggan natin si General Tuanyo. Base po sa initial investigation ng mga labas na regional officer, ang liability ay nasa nasuot ng uniforme, hindi sa nagila. Ang posibleng violation po niya ay ang Revised Penal Code Article 179. Ito po ay ang illegal use of uniforms and insignia. Ayun. Lakay ngayon na yan lamang bago niya ako tawagin ay nag-issue na ng reaksyon itong iyong best friend sa kanyang official social media account. Ang sabi niya gano'n ay edited daw yung larawan noong January 2019. Sinadya niya raw itong edit para bilang katuwaan at tingnan ng kanyang sarili kung ano kanyang itsura sakali mang siya maging polis. Ngunit kanyang binigyang diin na hindi niya raw ito isinuot sa kahit anong public place at siya ay handang magpaliwanag sa Napolcom maging sa PNP. Humingi rin siya ng paumanhin at sinabing handa niyang sagutin itong kahit anong patatan sa tamang forum na ngayon nga ay mukhang sasawsawan o papasukin na rin ang National Police Commission sa katauhan ng kanilang Vice Chairperson, Attorney Rafael Calinisan. Ako si Edgar Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Nako, Kulaong. Talagang matindi tong issue ngayon kay Kulaong kasi nga actually si Maralag pala parang lusot dito. Bakit? Kasi ang sabi ng Napolcom kung sino ang nagsuot. Ngayon kahit ano pang sabihin mo Kulaong na edited to, walang maniniwala eh. Na-edited yan. Bakit? Bobo ka eh. Bobo ka, di ka marunong mag-edit. Wag mo nga kami niloloko. Kahit nga thumbnail lang sa YouTube, hindi ka marunong Paano ka mag-edit pa sa Adobe Photoshop? Yan yung kanyang isinagot na yan daw ay edited. Oh. 'Di ba? Kaya talaga malilintikan ka dito. Pero hindi natin pwedeng ialis na si Maralag at si Kulaong ay talagang sanggandikit, talagang magkaibigan po 'yan. Dahil hanggang sa kulungan nga po, etong si Kulaong at si Maralag nagtutulungan. Galing na rin mismo sa bunganga ni Kulaong, tagadala niya lang ng damit etong general na ito nung siya'y nakakulong. Tagal dala daw po ng damit at bantay bahay. Kumbaga parang boy sa kanyang bahay doon sa Green Meadows si Maralag. At alam na alam ko yun, totoo yun, kasi nga laging kinukwento ni Kulaong sa amin yan. Lagi niyang sinasabi yan na eto nga si Maralag, kanyang tauhan, kanyang tao, hawak niya ang norte dahil kay General Maralag. Kaya nga, 'di ba? Naisip natin, napansin ko kanina yung sinabi niyang, "Uy, Panginoon ako doon." Kasi nga, biruin mo, ikaw ba naman hindi ka magiging Panginoon? Yung uniforme ng Regional Director ng Region 2, naisusuot mo. So, ibig sabihin, talagang sanggandikit kayo nun. Talagang ganyan kayo nun. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya mo nasabi na, "Uy, Panginoon ako doon."
Yun ang ating naano diyan, napansin diyan. Kaya talagang ano, hindi maiaalis na talagang tropang-tropa kayo ni Maralag. Puntahan natin 'tong video. Quiz, cool. Boss, sabi ng PNP, i-edit mo daw sa harapan nila a picture ng maniking uli kung paano mo ginawa. Wala na akong manikin. Kumbaga, 8 years ago yun eh. Doon sa unang bahay na tinirang ko. Diba? Paano yun? In-edit mo, pinicturean mo yung manikin, tapos pinatong mo yung ano mo sa katawan mo, sa mukha mo. Tarantaduhan niyan, kulaong, wala maniniwala. Boss, fake lawyer at expert hacker mentor daw ni Makagago. Bayaan mo sila, mga durobo sila eh. Diba? Ang palusot ni Boss, Kulaong, sabi manikin ng daw PNP, yun. i-edit mo daw sa Manikin lang daw yun. Hindi. Malabo yun, Kulaong. Hindi yun manikin. Katawan mo yun eh. Ikaw yun mismo eh. Diba? Ikaw mismo yun eh, na nakita namin eh. Eto, ano ba to? Papakita ko rin yung luxury na meron ako. Alam mo ba kung bakit ako pumunta ng Cagayan? Dahil gusto ko, bukod doon sa humanitarian ko na gagawin, di ba? Bukod doon sa taon-taon ng humanitarian na ginagawa ko sa bayan ng Peñablanca, sabi ko sa sarili ko, lahat ng matitipid ko sa pang-araw-araw, ibabahagi ko sa mga nangangailangan. At ginagawa ko. Pero anong ginagawa nyo? Binabatikos nyo. Binabash nyo. Sinisira nyo. Nilalagay nyo sa kahihiyan yung mga tao na wala namang kinalaman sa buhay nyo. Dahil lang tumanggap sila ng tulong sa akin, ibabash nyo. Sasabihin nyo, pagbibintangan nyo pa yung tao na yung mismong estudyante ang scammer. Tarantado kayo talaga. Di ba? Alam mo Makagago, eto wala ka. Wala kang etiquette decorum. Alam mo ba kung ano yung etiquette decorum, Makagago? Hindi mo alam. Alam ko hindi mo alam. At hindi rin alam ng asawa mo. Kung ano ibig sabihin ng etiquette decorum. Makinig ka, Makagago, i-record mo. Etiquette decorum. Tuturuan na kita. Ito kasi pa-doctorate lang to eh. Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society in a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manner, values, and good taste. Wala ka nun. Wala ka nun. Pero bakit minsan bastos na bastos ang bunganga ko? Wala ka nun. Teka, Kulaong. Kasama ba sa etiquette decorum yung pagmumura sa nanay? Kasama ba yon? Kulaong. Kasama ba yon yung pagmumura sa nanay? Etiquette decorum. Aba, kung yung etiquette decorum na yan ay kasama ang pagmumura sa nanay, sa'yo na lang yung etiquette decorum mo na yan. Saksak mo sa baga mo. At kung ito ba nga etiquette decorum na ito ay kasama ng paghahamon ng suntukan sa regional director ng Region 2, saksak mo sa baga mo yung ano na yan, yung etiquette decorum mo na yan. Kung kasama dyan sa etiquette decorum na yan, yung pagmumura sa Vice President for Academic Affairs ng Cagayan State University, sa'yo na yan, yung etiquette decorum na yan. Hindi na kami tatanggap niyan. Hindi na namin pag-aaralan kung ano yan. Hindi na namin tatangkain pa na agawin sa iyan. Sa'yo na yan. Saksak mo sa baga mo yan, Kulaong. Hindi namin kailangan yung etiquette decorum na yan. Magtitiis na lang ako sa GMRC na tinuro sa akin ni Ma'am De Leon, yung teacher ko noon sa Sacred sa amin.
Nung elementary ako, tatanggapin ko na lang yung pang GMRC lang ako, yung mga etiquette decorum na yan. Sa'yo na yan, Kulaong. Sige na, ikaw na. Ikaw na, sa'yo na yan. Pag-aari mo yan, kung gusto mo, ipapatent mo pa na sa'yo yan. Ikaw lamang ang meron yan. Sa'yo na yan. Hindi namin kailangan yan. Dito na lang ako sa GMRC na natutunan ko, sa pinag-aralan ko na eskwelahan. Tama na ako dun. Kasi putya yung mga etiquette decorum na yan pala, magmumura ka sa nanay, mumurahin mo yung hamunin mo suntukan yung general, mumurahin mo yung vice president for academic affairs ng isang tinitingala, nirerespeto, kapitapitagan na universidad sa Cagayan. Magpapanggap kang Marcos, magpapanggap kang mayaman, mag-human trafficking ka. Naku, Kulaong, sa'yo na yan. Putya, ayoko na matuto niya etiquette decorum na yan. Kayo ba? Gusto nyo ba? Baka gusto nyo matuto na etiquette decorum ni Kulaong. Di ba? Putya, napakatindi ng etiquette decorum, di ba? Talagang yung kanyang paliwanag sa etiquette decorum, ay grabe to the highest level talaga. Di ba? Talagang napakatindi ng etiquette decorum na to kasi biruin mo ba naman talagang kabisadong-kabisado niya yung etiquette decorum. Pero ang tanong, in-apply mo ba sa ugali mong ang sarap mong murahing hayop ka? Di ba? Ngayon ito, ano ang etiquette decorum? Kasi kay Kulaong, iba yung etiquette decorum eh. Iniiba niya yung, kumbaga, yung sinabi niyang etiquette decorum, kapag sinabi niya etiquette decorum, parang ang gusto niyang ipaintindi sa atin, meron siya nun, at tayo ay wala. Di ba? Parang mga hampas lupa kayong mga nilalang, wala kayong etiquette decorum. Parang ganun eh. Yung pagkakasabi nitong si Kulaong. Ngayon, ang etiquette decorum po, tungkol po ito sa asal ng tao. Ngayon, ito po yung patakaran o tamang asal sa isang sitwasyon. Parang ano po ito, rule book ng good manners. Halimbawa po nito, pagsasabi ng please at thank you. Si Kulaong, ilang beses natin itong nakikita na kapag nakikipag-usap sa mga tauhan ng isang restaurant, nakikipag-usap sa mga serbidora, nakikipag-usap sa mga tauhan ng hotel, never natin itong naringgan ng salitang please at thank you. Bastos. Katulad nun, alas 5 pa bukas ng lalamunan ni Kulaong, libre na nga lang, di na magbabayad, free meal na lang, namimilit pa. 4:30, nasa lamunan na. Ang bukas ng lamunan, alas 5. Tapos kapag hindi nabigyan ng pagkain, hindi nabigyan ng menu, nagagalit, namimilit. Ano pa ang example niyan? Hindi po pag-interrupt habang may nagsasalita. Kitang-kita natin kagabi, may kausap si Kulaong, bishop daw. Pero nagsasalita yung bishop, interrupt si Kulaong. Ano sabi? Pinipigil niya o pinapahinto niya, ini-interrupt niya. Ganon. Kung meron kang etiquette decorum, hindi mo gagawin yun. Actually, hindi naman na yung mga ganon na wag kang sasabat, wag kang parang bastos, di ba?
Si Kulaong matagal na niyang ginagawa yan, yung mga ganyang ano na pabalang, mampuputol ng nagsasalita, mambabara. Wala siyang gano'n na yung etiquette decorum, wala siya talaga nun. Kagabi lang nakita natin habang nagsasalita yung bishop, kung ano-ano ang isisingit niya. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan na etiquette decorum eh. Kung ikaw lamang ay nakinig sa nanay at tatay mo, pinapalaki ka ng maayos ng nanay tatay mo, magiging magalang ka na tao. Sa loob pa lang ng bahay, matututunan mo na yung basic na etiquette decorum na yan. Ngayon, eto, tamang dress code sa mga kasal o lamay. Alam niyo sa totoo lang, ako di bali nang walang etiquette decorum, pero pag ito si Kulaong, namatay talaga to, pupunta ako sa burol. Promise, pupunta talaga ako sa burol. Kung saan to nakaburol, pupunta ako. Sumama kayo sa akin. Doon tayo sasakay kay Kuya Henry. Kuya Henry, no? Punta tayo sa burol ni Kulaong. Tapos papatugtugin natin yan. Norman, patay gutom. Putang ina, di bali nang wala kaming etiquette decorum, patugtog ko lang sa burol mo yan. Ano pa isang klase ng etiquette decorum? Paggalang sa matatanda. Paggalang sa mga kababaihan. Paggalang sa mga kabataan. Paggalang sa mga may kapansanan. Kulaong, putang ina yung etiquette decorum mo na yan. Baka sa Mars mo yan kailangan i-apply. Hindi dito sa mundo namin. Baka dun sa Mars yan pwede. Kasi lahat ng mga example ng etiquette decorum, wala ka. Pero yung matanda, binigyan mo ng wheelchair, ano sabi mo? Pwede na siyang pwede na siyang bumembang ng halagang 700 doon sa Kantuday. Imaginein mo yun, matanda, sinasabi mo ng ganon. Yung etiquette, patakaran o tamang asal sa isang sitwasyon. Yun namang decorum, ito naman po yung kaayusan at pagiging disente ng kilos at pananalita, lalo na sa formal o seryosong lugar. Nasan yung etiquette decorum mo? Pinagmamalaki mo pang meron kang etiquette decorum. Wala ka naman nun. Ikaw ang unang-unang nambababoy, nambabalahura ng mga tao dito sa SOCMED. Yung mga mamis nga sinisingil ka lang, pinagmumura mo. Kaya yung etiquette decorum mo, ano yan? Etiquette decolorum daw. J8. Peketet decorum yung kay Kulaong, Rolly Binas. Etiquette decolorum yan si Kulaong. Badetesti, good AM po. Yan, Fritz Willard, etiquette, tapos kung makapagmurad, Diyos ko, yun nga. May saltik po yan, Sir Mac. Makoy Cargado, basic table manners nga, wala yan eh. Saan ka ba naman nakakita? Naka-live, kumakain, ngagalirit yung, gaganon yung bunganga, Diyos ko. Etiquette decorum ka pang hayop ka. Wala ka nun. Hindi totoo yun. Wala kang etiquette decorum na yan. Decolorum ka, hayop ka. Because lagi mong tatandaan, sometimes, it take a monster to kill the devil. Ayun yun. Alam mo yung meaning ng etiquette decorum, pero hindi mo kayang i-apply sa sarili mo. Devil kayo. So I need to become a monster. Para makasabay sa inyo. At hopefully, to destroy you. Diba? Ayun yun.
Kapal talaga 'to si Kulaong, eh, 'no? Ano talaga 'to, pangwalang hiyaan talaga 'tong taon 'to. Talagang ano 'to, to the highest level. Kumbaga nga sa ano, iPhone 17 Pro Max yung kasinungalingan nito, katarantaduhan nito, lahat na lang ng, kabulastugan talaga nakikulaong na. Lahat ng katarantaduhan, inano niya na, sinalo niya na. Wala ng ano 'to, biruin niyo akala ko ang pinakamabigat niyang makakalaban ano, Cagayan State University. Pero yun pala, ang, kaniyang, makakalaban na mabigat PNP pa, 'di ba? PNP pa talaga, eh. Yun talagang ano, yun ang, kaniyang, magiging, pinakamabigat na kalaban dito, PNP. Diyan talaga siya tingin ko hihilaturan. Kasi kaya po 'yan ano, sumisipsip sa mga PNP noon, nagbibigay ng mga salamin kasi nga siya po ay ano siya, wanted. Biruin niyo nakapamigay ng salamin 'yan, sa Camp Crame, wanted na siya no'n. Ah, eto naisip ko lang, Kulaong nakapagbigay ka ng salamin sa Camp Crame, wanted ka na nun as Norman Mangusin. Ang gamit mo nga kasi Francis Leo Marcos. Tapos kaibigan mo si General Maralag. Hindi kaya pinoprotektahan ka ni General Maralag noon pa? Kaya hindi ka nahuhuli sa human trafficking na ginawa mo? Ngayon ka mag-angas, Kulaong, Rolly Binas. Nix Canada, etiquette decorum refers to the accepted rules and standards of polite behavior, conduct and manners in social, professional, or formal settings. Etiquette pa nga lang, wala na siya. Yan pa kaya? Tago ng tago sa PNP, napalapit sa kanya. Kenkel, salamat sa mga like. Salamat sa mga nag-like na, sa mga hindi pa salamat din po. Like na. 'Di ba? O, Kulaong, ididikit kulangot daw sabi ni Kulaong. Like muna tayo guys. O, Christopher Sereno. Okay. Palike po muna tayo ng kung Pablonatics kayo. Ayun, Kuya Henry. At Kuya Ramil, si Ma'am Joanna po sasabihin pa ako may etiquette decorum. May alam yun paano gamitin. Tanga ka talaga. Kulaong. Tanga ka lang, Kulaong. Ikaw yun, bot devil na monster pa, Kenkel. Zai Chikyu. Pag umiinom siya kape, minumumog niya, kadiri. Jerma, kung ako kay Norman, mag-practice na siya magbaliw-baliwan para makapag-insanity plea. Daryl Losada, yari na yung Kulaong sa PNP, sure na mahoyo. Wala nga siya noon, Ramil Cruz. Makoy Cargado, basic table manners nga, wala yan. Diba?